Para sa company Congresswoman Gloria Arroyo, wala umunong matibay na ebidensya laban sa dating Pangulo kaugnay sa kinakaharap niyang kasong plunder o pandarambong. Kaya naman muli nilang ipepetisyong makapagpiyansa ang kongresista kahit pa non-bailable offense ang kaso. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Kaya pinag-aaralan na ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang paghahain ng bail petition sa Sandigan Bayan First Division matapos ang arestuhin nitong Huwebes sa kasong plunder. Ibinasura na kasi ng Graft Court ang urgent supplemental motion for consideration ng kampo ni Arroyo. Matatandang inapelan ng dating Pangulo ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya kaugnay sa kasong pandarambong o plunder na may kaugnayan sa paggamit umano ng higit 300 milyong pisong intelligence fund ng PCSO. Ayon sa abogado ni Arroyo na si Attorney Anacleto Diaz, kahit pa raw non-bailable ang kasong plunder, pwede raw silang maghain ng petisyon para makapagpiyansa si Arroyo. Ang no strong evidence of guilt ang batayan umano nila sa nasabing petisyon. Muling iginit ng kampo ni Arroyo na mahinang ebidensya laban sa dating Pangulo. Kino-question din nila Pia ang umano'y binagong kaso laban sa dating Pangulo. Sa impormasyon ni Attorney Diaz, acquitted daw sa plunder case si Arroyo at mas mababang kaso lang dapat ang isasampa sa kanya. Pero isinama raw ang pangalan ni Arroyo sa final resolution na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Gate naman ni Lead Prosecutor Diosdado Calonghe ng Ombudsman, rekomendasyon lang ng investigating panel ang tinutukoy ng kampo ni Arroyo. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales pa rin daw ang may final say kaugnay sa isasampang kaso. May karapatan daw si Ombudsman Morales na i-modify o i-revise ito base sa bigat ng ebidensya at merito ng kaso. Kaya sa issue naman ng hospital arrest ni Arroyo, sinabi ng Ombudsman na kailangan maghain ng mosyon ng kampo ng dating Pangulo kaugnay sa pananatili nito sa ospital. Kung hindi, nasa kamay na raw ng Graft Court kung magpapalabas ito ng resolusyon na mailipat siya sa isang regular na kulungan. Sa October 11 naman nakatakdang dinggin ng Graft Court ang mga mosyon ng iba pang akusado sa plunder case, kabilang na si dating PCSO Director Manoling Morato. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Julius Segovia.